Isipin mo ito, hindi isang crypto blog, hindi po isang niche website, kundi ang The New York Times mismo. Isa po sa pinakamakapangyarihang media institutions sa buong mundo. Noong November 15, 2025, kumalat po sa crypto industry ang isang larawan na ibinahagi ni Bank XRP. Ipinapakita po nito na si Ripple ay nasa front page ng pahayagang ito. Hindi ito basta mention lamang. Isa po itong malinaw na senyales na ang crypto ay hindi na nasa gilid ng sistema. Kapag ang isang asset tulad po ng XRP ay napasama sa ganitong klaseng coverage, ang epekto po nito ay hindi lang pang presyo, kundi pang reputasyon at pang long-term narrative. At bilang mga traders, investors, at holders o hodlers, tandaan po natin na tayo po mismo ang saksi sa paglipat ng crypto mula sa underground papunta sa mainstream. At ayan, ano nga ba ang konteksto ng balitang inilabas ng The New York Times? Ayan, ang mismong article ay may pamagat na Trump warmed to crypto and SEC eased up. Dito, tinalakay po ng The New York Times kung paano po nagbago ang postura ng SEC matapos po ang muling pagkahalal ni Donald Trump. Hindi po ito opinion piece. Hindi rin ito simpleng business belief. Isa po itong major investigative report tungkol sa federal crypto enforcement. Sa loob po ng report, lumitaw ang Ripple Labs sa isang highlighted section. Ipinakita po rito na nabawasan ang penalties at humupa ang legal pressure laban sa kanya. Ang ganito pong klaseng exposure ay nagpapakita na si Ripple ay naging bahagi ng mas malaking usapin ng national policy. Hindi na lamang po siya kaso sa korte. Isa na po siyang halimbawa ng pagbabago sa regulasyon. Ngayon ay paano po ba binago ng SEC ang approach nito matapos ang kaso ni Ripple? Isa po sa pinakamalakas na bahagi ng report ay ang pag-amin na nag-soften ang enforcement ng SEC. Matapos po ang mahabang legal battle laban kay Ripple, pinili ng ahensya na bawasan po ang court-ordered penalty. Ang wika ng ulat ay malinaw. Hindi ito simpleng technical adjustment, kundi bahagi ng mas malawak na pullback mula sa aggressive litigation. Ayon po sa The New York Times, bihira pong mangyari na umatras ang SEC sa ganitong antas. Mahigit 60% ng crypto cases ang nag-pause, nabawasan o tuluyang ibinasura. At sa sentro ng kwentong ito, nandito si Ripple, isang crypto company na tumindig at hindi po umatras. Ngayon ay bakit po ba naging historical ang legal victory ni Ripple laban sa SEC? Ang laban po ni Ripple at ng SEC ay isa po sa pinagmasdang kaso sa buong crypto history. Ang pangunahing tanong noon, security ba si XRP or hindi? Sa uli, pumanig po ang korte kay Ripple at malinaw na sinabi na si XRP mismo ay hindi isang security. Ang desisyong ito ay hindi lang panalo para sa kumpanya, kundi panalo para sa buong industriya. Dahil dito, nagkaroon po ng mas malinaw na legal framework. At ayon po sa The New York Times, ang paninindigan ni Ripple ang nagbukas ng pinto para sa mas makatwirang regulasyon. Kapag ang batas ay nagiging malinaw, mas nagiging kumpiyansa po ang mga investors at saka institutions. Ano naman po ang ibig sabihin ng mainstream media recognition para kay XRP? Kapag ang isang asset ay napunta po sa front page ng The New York Times, may ibig sabihin ito. Ang pwesto na ito ay hindi po basta ibinibigay. Ito ay para sa mga kwentong may national importance. Ang pagsama po ni Ripple sa ganitong narrative ay nagsasabing sa XRP ay hindi na po speculative experiment. Isa na siyang seryosong policy issue.
Para sa mga holders, ito ay isang malaking psychological shift. Ang legacy media ay madalas nauuna sa paghubog ng perception or pananaw bago pa ang regulasyon. Kapag milyong-milyong readers ang unang beses makakabasa tungkol kay XRP sa ganitong konteksto, nagbabago po ang public understanding. Ngayon ay paano po nito naapektuhan ang mga traders, investors at saka hodlers? Para po sa atin bilang mga traders, ang ganitong balita ay nagdadala ng volatility at saka opportunity. Para po sa mga investors, ito naman ay validation ng long-term thesis. At para po sa mga hodlers o holders, isa itong sinyalis na tama po ang paniniwala natin kay XRP. Kapag ang regulasyon ay nagiging mas malinaw, mas lumalakas po ang loob ng institutional money. Ang mainstream coverage ay nagsisilbing tulay sa pagitan po ng traditional finance at crypto. Tandaan natin, hindi agad sumusunod ang presyo. Pero ang narrative ay unti-unting nagsiset. At kapag ang narrative ay favorable, yan, or paborable, kadalasan ay sumusunod po ang kapital. Ito ang uri ng balitang hindi po mabilis nawawala ang epekto. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang timing ng balitang ito sa kasalukuyang market cycle? Ang timing po ay critical. Ang crypto market ay nasa yugto kung saan hinahanap ng malalaking players ang regulatory clarity. Ang paglabas po ng balitang ito sa ganitong panahon ay parang kumpirmasyon. Ipinapakita po nito na ang US regulatory environment ay unti-unting nagbabago. Hindi po ito overnight transformation, kundi isang gradual shift. Ngunit kapag ang isang institution tulad ng The New York Times ay nagulat nito, nagiging opisyal ang narrative. Hindi na ito chismis. Hindi na ito X-thread lamang. Isa na itong documented reality. At sa ganitong yugto, nagsisimulang pumasok ang mas konserbatibong kapital. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang front page appearance po ni Ripple ay isang turning point. Hindi po ito garantiya ng biglaang price surge, ngunit ito ay reputational milestone. Ipinapakita po nito na ang crypto ay natutong lumaban sa loob ng sistema at hindi lang laban dito. Si Ripple ay naging simbolo ng pagtsatsaga at legal clarity. Kaya para sa akin, ang ganito pong klaseng coverage ay mas mahalaga kaysa sa short-term hype. Dahil dito, binubuo po ang pundasyon ng susunod na dekada ng adoption. At bilang bahagi ng market, tungkulin po nating intindihin ang mas malalim na kahulugan nito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.